God bless you mga kololo at kolola ng aking misis. Praise God. Wow. Meron po kaming gift sa inyo, bahay at lupa. Opo, hindi po, gagamitin niyo yan sa bahay at lupa ninyo, yung kutsara, tinidor at kung ano-ano pa. Yan, o. Para pag nagpakain ka ng apo, ha, Brother Ronnie? Apostolic Ministry. Praise God. So, sa umagang ito, bago po ako mag-preach, tatawagin ko po ang isang tunay na Tagalog na siya po magbabasa ng ating mga talata all the way from Cavite. Pastor Rito, halika, tulungan niyo po ako. At ang title po ng ating message ay, Ako'y si Ako Nga. Ito po ibabasahin niya sa Exodo 3. Hinihiling ko po ang kapulungan at ngayon bilang pagkalapos kapasa at ng salita ng Diyos. Ang ating pong teksto ay ating pong matatagpuan sa aklat po ng Exodo, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 5. Ganito po ang sinasabi. Samantala, habang nagpapaskol si Moses ng kawan ng biyenan niya si Jethro na pari ng Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moses na nagliliyab ang puno ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakapagtataka naman ito. Titingnan ko nga mabuti kung bakit hindi iyon natutupok gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moses, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moses, Moses, ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moses ang kanyang muka sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam. Malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kanineyo, Heteyo, Amoreyo, Perseo, Hivita at Jebuseyo. Narinig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pangaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papapuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Sumagot si Moses, sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan. Sabi ng Diyos. Sinabi ni Moses, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si Ako Nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay Ako Nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin, magpakailanman. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Makakaupo na po tayo lahat. Thank you. Maraming salamat, Pastor Lito. Isa pong malinaw na pagkakatagalog at pagkakabasa. Bago po tayo pumunta mismo dun sa kwento, bigyan natin ng konting background kasi nakita natin kung paano tumalon ng pagkalayo-layo mula kay Abraham at napunta kay Moises ang ating kwento. Importante po natin makita yung background. Now, ang pangako po ng Panginoon kay Abraham ay dadami siya, ang kanyang mga lahi, ang kanyang mga kapu-apuhan. Singdami ng bituin sa langit at sindami ng alikabok sa
baybaying dagat. At ito po'y nangyari sa Ehipto, sa Egypt. Dito po nangyari ito na sila po'y umabot ng halos humigit kumulang 2 milyong tao. 2 million people. Okay? Kasi sabi 600,000 na lalaki, hindi pa kasama yung bilang ng babae at saka ng mga bata. Kung sabihin na natin mas marami o doble, then around 2 million po. Now, ang nangyari po kung paano napunta ang mga Israelita sa Ehipsyo or sa Ehipto ay yung pong apo sa tuhod ni Abraham na si Jose na anak po ni Jacob. Apo po ito ni Abraham kasi ang unang anak si Isaac, Jacob, ang apo sa tuhod si Jose. Si Jose po ay isa sa 12 anak ni Jacob, kaya 12 tribes of Israel. So si Jose po ay pinagkainggitan o kinainggitan ng kanyang mga kapatid dahil siya po ay paborito ng kanilang tatay na pinlano nilang patayin. Eventually po nag-decide yung magkakapatid na ibenta na lang sa isa pong grupo ng mga Ishmaelites na dumaan po kung nasaan sila doon. At binili siya ng mga Ishmaelites at ibinenta sa Ehipto kay Potiphar, isa pong kapitan ng mga gwardya ng Faraon. Pag sinabing Faraon, hari. Okay? Hari po ng Ehipto. At doon po siya'y naging alipin. Naging falsely accused din po at nakulong. At sa pagkakakulong po niya, ay nakatulong siya sa dalawa sa mga lingkod ng hari ni Faraon. Nakatulong. Na-interpret niya yung kanilang mga panaginip. Yung isa ay namatay, yung isa ay naibalik sa kanyang tungkulin bilang lingkod ni Faraon. Ang sabi ng isa sa mga lingkod na natulungan niya at na natiling buhay at naglingkod kay Faraon ay tutulungan kita. Sasabihin kita kay Faraon pagdating ng panahon. Nakalimutan po niya yung kanyang pangako sa loob ng 2 taon at si Jose po ay nanatili sa kulungan. Ngunit nagkaroon po ng panaginip yung hari ng Ehipto, okay? At pinatawag ngayon si Jose. Naalala po nung kanyang natulungang lingkod ng hari na nakakapag-interpret ng panaginip si Jose or Joseph. And so po, na-interpret po ni Jose yung panaginip ng Faraon kung saan meron pong 7 years na magkasunod na mangyayari. Hindi lamang sa Ehipto, kundi sa buong mundo, na magkakaroon po ng 7 taong masagana na pag-aani, prosperity. Pagkatapos naman po yung 7 taon ng tagtuyot, okay, at famine, na hindi na matatandaan o makakalimutan na yung 7 taon na kasaganahan. Ang sabi ni Jose, pumili kayo ng isang mamumuno upang pangunahan ang bayang Ehipto para sa panahon ng kasaganahan ay kukunin yung 1/5 ng mga ani at i-store o iimbak para ito po ang maging pagkain ng bansa sa loob ng 7 taon ng kahirapan at tagtuyot. Pinili siya ni Faraon na maging gobernador ng buong Ehipto. Okay? So makikita po natin na ang taong ito na pinangakuan ng Diyos ang kanilang salinlahi or kanilang multiple generations down the line, si Abraham, ay makikita natin kung paano ang Diyos ang nag-o-orchestrate ng lahat ng bagay. Na kahit na yung sa pagkakainggit kay Jose, merong layunin ng Panginoon. Dahil magkakaroon nga ng tagtuyot, taggutom, kailangan mapanatiling buhay ang lahi ni Abraham. At dun nga kung saan sa Ehipto, ginamit ng Diyos si Jose na siya magpapanatili ng buhay ng maraming tao, included na yung kanyang kapamilya. Kasi sa panahon ng tagtuyot at taggutom, ay naidala o nagpakilala na dahil nung kailangan bumili ng makakain yung pamilya ni Jose, ay nagpakilala siya sa kanyang mga kapatid. So eventually, si Jacob at ang kanyang buong sambahayan ay nagpunta na sa Egypt. Yun po yung kwento. At dito po sa Egypt, dumating yung panahon na merong hari na nakalimutan o hindi na alam kung sino si Jose at anong nagawa niya para sa Ehipto. You got it? May mga ilang generations na dumaan at dumami na po ang mga Israelita. Natakot po ang mga Ehipsyo or mga Egyptians at
sila po ay ginawang alipin. Kasi nga, baka nga daw ma-overtake sila. Dumating po sa punto, sa panahon ni Moises, na ang mga batang lalaking ipinapanganak ay pinapapatay ni Faraon. Pinapapatay. Ngunit po yung mga midwives na mga Israelita ay hindi po sumasang-ayon doon, at kahit na sila ay inutusan ng Faraon, ay hindi po nila ito ginagawa. Si Moses po ay pinanganak, at sa loob ng 3 buwan, siya po itinago hanggat hindi na siya maitago. Dumating po yung panahon na gumawa na ng desisyon ng kanyang mga magulang na ilagay siya sa isang basket at pinalutang-lutang dun sa Nile River hanggat siya po ay matagpuan ng anak ng Faraon, prinsesa ng Ehipto. Inampun siya, sa unang mga panahon siya ay pinaalagaan sa kanyang sariling nanay kasi nga na sinusundan siya ni Miriam, yung ate ni Moises. At lumapit siya dun sa prinsesa at sinabing ipapaalaga sa isang Israelita. At imagine, nag-survive na yung bata, ang nag-alaga pa sa mga unang taon ay yung sariling nanay. Lumaki po si Moises na isang prinsipe ng Ehipto. Ang pinakamakapangyarihang bansa nung panahon na yun, parang USA yan, superpower of their time. At sa loob po ng 40 taon, namuhay siya ng sagana, namuhay siya ng may kapangyarihan, at namuhay siya na magaling sa kaalaman at pagsasalita ng mga Ehipto, mga Ehipsyo. Ngunit dumating ang panahon na nagkaroon siya ng pakiramdam na kailangan na siyang tumulong sa kanyang mga kababayan. Kailangan niyang gawan ng paraan yung kalagayan ng kanyang mga kababayan. At minsan may nakita siyang inaapi na Israelita ng isang Ehipsyo, napatay niya yung Ehipsyo. At eventually po nalaman nito ni Faraon at siya po ay hinanting ng kanyang adopted na lolo. Hanggat siya po ay tumakas at nagpunta po siya sa lugar kung saan ito po ay nasa disyerto. 40 taon po siyang nakitira kay Jethro at sa kanyang pamilya at nakapangasawa ng isa sa mga anak ni Jethro, at siya po ay naging tagapangalaga ng tupa for 40 years. Hanggat moving into our text, nagkaroon ng tinatawag na burning bush encounter. At ito po ay nagpahayag na at nagpakilala ang Panginoong Diyos sa kanya upang tawagin siya na maging tagapanguna at maggagabay sa bayang Israel paalis ng Ehipto at patungo sa lupang pangako. Dito po nagpakilala ang Panginoon bilang si I am. Ako'y si ako nga. Now, bago po tayo magpatuloy at tunay na ipakita natin kung ano pong ibig sabihin ng pangalang ito, ito po'y isang tunay na parang underdog story. Nakakita na po ba kayo sa mga boxing, MMA, kung saan mayroon pong tinatawag na tale of tape? Tale of the tape. Pagka mayroon pong boxing, pinapakita to sa simula. Yung objective comparison between the fighters. So si Pacquiao po, kunyari, at saka si Mayweather, kung titignan natin, medyo patas, medyo parehas. Walang dihado, walang yamado. Maaring pwedeng manalo ang either of them. So kung titignan natin sa edad, magkalapit. Sa mga wins, ganun din. Although may losses si Pacquiao, pero mas maraming knockout si Pacquiao compared kay Mayweather. At yung kanilang timbang, of course, parehas. Kasi they have to meet at a certain weight. Okay? Ang kanilang height, matangkad lang ng konti si Mayweather, 1.5 inches. Okay? Kasi tayo naman po mga Pilipino, talaga namang height ay problema. Ang reach, mga 5 centimeters ang difference, at yung style, kaliwete si Pacquiao, kanan naman si Mayweather. So kung titingnan natin, medyo may laban-laban pareha sila. Now, moving forward, dun sa sitwasyon po na kinalalagyan ng isang leader na tinatawag na si Moises at ang kanyang bayan, tinawag siya ng Panginoon, harapin si Faraon at ang buong bansa. Tingnan natin ang tale of the tape. Si Moises po ay 80, si Faraon po ay mga around 30.
Kasi po namatay yung unang paraon or unang hari na humahunting kay Moses after some time. And probably, hindi natin alam kung ito yung mga bata-bata pa or you know what, 20 years after nawala si Moises, namatay ito, so maaring bata pa ito. So, bigyan na lang natin ng edad na 30 kasi walang makapagsabi talaga kung ilang taon yung faraon na yun nung nag-meet sila. Sabi natin 30, 35, 40. So, mas bata, kalahati ang edad. Lamang na lamang po si Faraon. Tignan nyo naman. Ganon din po sa kayamanan. Ha? Si Faraon po ang the richest man in the world. Yan. Tapos po si Moises, wala, sheepless. Kaninong kanyang mga tupa? Hindi nga kanya tupa ng kanyang biyenan. Parang si David, pastol siya ng mga tupa ng kanyang tatay. Hindi kanya. Okay? And then, tingnan po natin, military. Okay, superpower po si Pharaoh. Alam niyo po ba nung panahon ni Pharaoh, hindi lang siya may karawahi at kabayo, nagbebenta pa. Parang USA talaga, nagbebenta ng mga F-35 planes, ng mga Abram tanks, nagbebenta ang Amerika. Hindi lang po superpower ang Amerika, pinagkakakitaan pa yung kanilang mga weaponries. Ganon din ang Russia. Kaya makikita natin yung mga barrel na M16 or AK-47, yan po ay binibenta ng mga superpower or mga mayayamang bansa. Tayo po, wala naman tayong binibenta sa Pilipinas, Danau o Paltik. Pag binaril mo, ikaw tatamaan eh. Imagine, ikaw ang bumabaril, ikaw namatay. Hindi tayo nag-e-export. Hindi tayo superpower eh. Tama po ba? Ang Ehipto po, sa matagal na panahon, sila pa yung nagbebenta ng mga talaga namang karwahe, pati mga kabayo. Makikita nyo, even in the future generations of Israelites, nandun pa rin yung kanilang, alam nyo na, yung trade when it comes to the military, weaponry. Tapos pagdating po sa Diyos, ang Diyos po ni Moises ay si I Am. Sino naman po ang Diyos ni Faraon? Ang sarili niya, kasi siya po ay Diyos ng mga Ehipsyo. At marami pong iba't ibang Diyos. Nakaramihan po sa mga Diyos na ito ay anyong hayop at mga bituin, buwan at araw. Napakarami pong Diyos ng mga Ehipsyo. Now, kung titingnan po ninyo, kung wala pa dun sa patungkol sa sino sinasamba, sino pong Yamado at saka Dihado? Sino po? Sino po? Di yung hari ng sablay, sabi ni Jun Marcalinas, ay Yamado yun, si Faraon. Right? Yamado. Wala pong kapana-panalo si Lolo. Si Lolo Moises. Okay? Wala siyang kapana-panalo. Pero nung ipinakilala na kung sino ang Diyos, ay nako, nabaligtad na po ang kwento. Dito na po nagkaroon ng malaking pagkakaiba dahil si Moises at 2 milyong mga alipin, ang Diyos nila ay si I Am. Ito po ay importante dahil dito po sa kwento natin maiintindihan ang importansya kung bakit yun ang pagkakapangalan o pagkakahayag ng Diyos. Na kailangan makilala nila kung sino talaga ang Diyos. Alam niyo po, sabi po sa Desiring God ni John Piper, na ito po raw palang I Am at Yahweh ay iisang pangalan. Hindi siya parang magkaiba. Hindi po ang pangalang Yahweh or YHWH ay ibinild sa salita o sa pangalang I Am. Kaya nga tingnan nyo, interchangeably ginagamit ang I Am at Yahweh. Sa verse 14, sinabing I Am, pero sa verse 15, Yahweh. You got it? So, according to scholars and theologians, na ang I Am ay yun din yung Yahweh. In fact, ang I Am, ang description ng Yahweh. Ano pong ibig sabihin ng ako'y si ako nga? Kung sino ako yun. Walang pwedeng magbago. Walang pwedeng mag-iba. Walang pwedeng sabihin ito ang Diyos samantalang ito siya. You got it? At dito po natin makikita sa kwentong ito kung sino nga ba talaga si Yahweh. Kung sino ba talaga yung I Am. Ako'y si ako nga. Dito makikita.
Dito natin marirealize na kung gaano kalaki, kadakila ang ating Diyos. Kaya alam niyo, nung inaaral ko to, alam niyo, parang gusto ko magsisi minsan dahil parang ang pagkaliit-liit ng tingin ko sa Diyos. Parang tayo minsan konting problema, natataranta na tayo, nagpapanik na tayo, samantalang ang Diyos natin ay si ako nga. Dahil dito po sa kwentong ito, talaga namang pong mabubusog ang ating puso at mananampalataya tayo sa Diyos. Alam niyo, tayo talagang we root for Pacquiao, di ba? Feeling natin, yamado si Pacquiao. Talagang confident tayo. Minsan kasi pag nanonood ako ng mga boxing, may kasamang mga kababayan natin eh. No? Pag nasuntok at na-knockdown si Pacquiao, parang galit pa tayo. Parang, ba't di mo ginanon? Sabi ko sa isip-isip ko, kung pwede lang ako magsabi, bakit di ikaw pumunta ron? Reklamo ka na si Pacquiao nasuntok. Paano kung ikaw nandun sa loob? Kaya siguro parang ayoko na isama si pastor sa panunood. Baka... Di ba? Parang pag ang mga usi at saka yung mga nanunood, parang mas magaling pa eh. Parang marunong naman makipag-boxing. Pag nakipag-boxing naman, bara-bara. Hello? Kasama na po ako dyan. Okay? So parang ang feeling natin, okay, for Pacquiao tayo, kaya ni Pacquiao. Tapos pag natalo, parang nililiit natin si Pacquiao. Parang hiyang-hiya pa tayo, parang kung ako yun, mga ganun pa, no? Gagaling. No? Pagalingan ng lolo no? Ganun ang kultura Right? Pero minsan, tayo po mga Kristiyano, feeling natin ang liit ng Diyos. Feeling natin parang ang layo ng Diyos. Feeling natin parang hindi tayo mahal ng Diyos. Parang hindi siya nagmamalasakit kasi alam niyo po, ang problema wala sa Diyos nasa atin. Maliit ang tingin natin sa Diyos kasi hindi po lumalago ang ating pangunawa sa Diyos. Hindi tayo nagbabasa siguro ng Biblia araw at gabi. Hindi tayo nagkakaroon ng uhaw at gutom na makilala siya. Anong po sabi sa Hebreo 11:6? Kung walang pananampalataya sa Diyos, hindi tayo pwedeng maging kalugod-lugod sa Diyos. Anong klaseng pananampalataya? Number 1, nakilala natin na ang Diyos ay Diyos na nandyan. He exists. At ang Diyos ay naggagantimpala sa mga nagtitiwala sa Kanya. The basic fundamental thing about faith is that we believe that God is who He is. Kung sino siya. Paano kung sa Bible study lang at post sa Facebook at pagpipreach ko, doon lang po kayo nagbabasa ng Biblia at nakakarinig ng Biblia. Hindi ho nga lalaguy ang ating pananampalataya. Pupugak-pugak tayo pagdating ng Wednesday. Yung preaching ni Pastor Juni, minsan hanggang hapon lang ng linggo. Pagdating ng Monday, wala na. Pupugak-pugak na yung ating mga pananampalataya. Kaya importante po itong mga pinag-aaralan natin, the God of our fathers. Why? Kasi maaring meron tayong mga sitwasyon na sinlalaki ng problema ng mga taong ito. And yet, napagtagumpayan nila, bakit? Kilala kasi nila ang Diyos na kanilang pinananampalatayanan. Sino po ba si I am? Ako nga. Number 1, si I am po isang Diyos na personal at laging naririyan. Personal, ibig sabihin pwede pong makipag-ugnayan. Kaya tignan niyo po, anong ibig sabihin ng I o ako? It's a personal pronoun. At una pong nagpakilala ang Diyos kay Moises sa pamamagitan ng pakikipag-usap. Alam niyo po ba yung mga Diyos ng unang panahon, lalo na yung mga Diyos ng mga Ehipsyo? Hindi po personal, impersonal. Nakakausap ba ang bituin? Nakakausap ba ang araw? Nakakausap ba ang mga kalabaw? Nakakausap ba ang mga kambing? Nakakausap ba ang mga kung ano-anong mga bagay-bagay na sinasamba nila? Of course, si Paraon lang ang nakakausap, distant pa. Hindi mo pa pwedeng basta lapitan kasi monarch yan royal blood Hindi ka pwedeng dumikit dyan. Are you with me? Pero itong Diyos na ito na si I am, personal. Personal na pwedeng makipag-ugnayan sa Kanya. Kaya nga kinausap niya si Moises. Isn't that amazing na ang Diyos na ito na si I am ay pwede pala nating maging kaibigan, pwede pala nating maging tatay, pwede pala nating maging kaugnayan. And another thing, hindi niya sinabing I was. Sinabi niyang I am. Sa English po, ever present. Laging nandyan ang Diyos kahit di natin nararamdaman. In fact, ngayon nandito ang Diyos Kinakausap ka Singlapit ng iyong hininga. At kung born again ka, nasa kalooban natin ng Diyos. Nandito sa ating espiritu. I am. Personal na Diyos. Pwede makipag-ugnayan sa Kanya. I am. Hindi yung nakaraan. Hindi yung darating lang.
kundi ang Diyos siya noon, ngayon, at magpakailanman. At ang pinaka-importante, narito siya ngayon. Si I am, si ako'y si ako nga, ay nandito kasama natin. Tignan nyo sa talatang 7 at 8, ito sinabi ng Diyos na isang Diyos na pwedeng makipag-ugnayan sa atin. At naririyan sa ngayon, sa presenteng kapanahunan. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, nakita ko ang paghihirap ng aking mga mamamayan. Nakikita nyo? Relationship between a ruler and his people. Okay? Sa Ehipto, narinig ko ang paghingi nila ng tulong. Nakita nyo, nakikita, naririnig, nararamdaman ko. Dahil sa sobrang pagmamalupit ng mga namamahala sa kanila at naawa ko sa kanila dahil sa kanilang mga paghihirap. Ang kabayo po hindi pwedeng maawa sa inyo. Basically po, ang mga bituin hindi pwedeng maawa. Ang mga iniidolo nyong artista hindi pwedeng maawa, hindi nga kayo kilala niyan. Kahit magsisigaw ka sa concert. You know what I'm talking about? Bayaran mo yung $100 para lang maka-attend dun. Tapos meron pang meet and greet, VIP. Pupunta ka dun sa mga kung saan akala mo, kilala ka nila. Selfie kayo, ngiti kayo, may akbay pa. Hi! Pagkatapos nun po, hindi na kayo kilala nun. At ayaw nila kayong gawing friend sa Facebook. Dahil wala na silang panahon para basahin pa ang mga post nyo. Ay, alam mo ba? Nandun tayo, ito mga yung post natin. Meron po silang sariling Facebook para sa mga taga-followers, mga followers, at Facebook para sa mga kaibigan nila. Wala ho tayo sa Facebook ng kaibigan nila. Doon lang tayo sa mga million likes at million followers. At hindi ho nila tayo kilala. Tama po ba? Grabe naman tayo kung makatili. Parang karang kamag-anak mo at kaibigan. Ang Diyos po, personal sa lahat at laging naririyan. Nakikita ang ating mga kalagayan, naririnig ang ating mga daing at nararamdaman ang ating mga problema at ating pong mga sakit sa kalooban, paghihirap. Remember po si Yahweh Rohi, ang Diyos na nakakakita. So, iyan po ang Diyos na si I am. Personal at palaging narariyan. Alam niyo po, si I am, at ako'y si ako nga, ay naihayag kay Kristo, ang kabuuan ng Diyos. Ang Panginoong Hesus po ay naririyan lagi at laging nais na makipag-ugnayan sa atin. Lalo na kung tayo po'y dapang-dapa, tayo po'y minabibigatan. Ito po yung paborito nating talata, one of the most quoted verses in the Bible. Okay? Mateo 11:28 hanggang 30. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. See? Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. So ano pong ibig sabihin nito? Magkaroon tayo ng relasyon. Lumapit kayo sa akin ngayon, tutulungan ko kayo. Ngayon din. Hindi na sinabi lumapit kayo bukas. Naalala ko nung ako po'y nangangaroling. Talaga naman po kaming mga magkakaibigan, masusugid mangaroling. September pa lang, kasama na po namin si Jose Marichan. Nangangaroling na po kami. At karamihan po ng mga pinangangarolingan namin, hindi, karamihan talaga sabi niya, balik na lang kayo sa Pasko. Akala ko ba sa ating mga Pilipino, mula September 1 hanggang January 6, Pasko. Pero laging bumalik ka na lang. Meron naman po mga iba nagbibigay. So, mahina po ang caroling pagka September, October, November. Pag December, tumataas na po. Marami-rami na kami binibilang sa kanto ng Cubao. Sa Aurora Boulevard at Ermin Garcia, doon kami nagabibilangan ng mga barya. At pag kami po inirequesta ng Voltes 5, ay, ₱2 yan. Talaga naman po, may sayaw pa. Pero karamihan sasabihin, sa Pasko na. Ang Panginoon po, si I am, si ako nga, sa katauhan ni Kristo, ay ngayon, nais makipag-ugnayan sa atin at nais tulungan tayo sa ating mga kahirapan, kabigatan at problema sa buhay. Kahit palakpakan natin ang Panginoon.
Diyan mo iangkla ang pananampalataya mo na gustong-gusto kang maging kaibigan ng Diyos, gustong-gusto kang, gustong-gusto makipag-ugnayan sa iyo ng Diyos, at ngayon na yon, hindi bukas. Ngayon na. Alam niyo, minsan talagang hindi ko po maintindihan ng sarili ko, kasi hindi nga ako Diyos. Marami akong gustong kaibiganin, kausapin, pero hindi ko po kaya eh. Wala pong presidente. Minsan tayo po mga Pilipino, kung umasa sa presidente, parang Diyos sila. No? Alam niyo, magkakaibigan, magkakamag-anak, pag eleksyon, magkakaaway na yan. Kulang na lang, magsaksakan yan. Sino ang pro ganito, pro ganyan. Magkakamag-anak, mag-aasawa, mag-aaway. Parang kilala sila. Parang matutulungan talaga sila. You know what I'm talking about? Ilang presidente na ba naging presidente ng Pilipinas? Magkano pa rin ba ang ating minimum wage sa Pilipinas? Tumaas ba? At par ba sa cost of living? Alam nyo, doon nyo lang malalaman na nagmamalasakit ang isang pamunuan at mga nasa negosyong nagmamayari ng negosyo pag ang minimum wage tumaas. Ibig sabihin, willing sila mag-share ng kanilang kayamanan at ng estado. Kasi alam nyo po, pag elite ka, di ba? Ma'am, sir, kakaunti lang ang middle income sa Philippines eh. Pero grabe tayo minsan. Kung yung ating loyalty pagtingin sa mga kandidato, ganun na lang. Di ba? Parang natutulungan talaga nila. Parang may panahon sila sa atin. Meron po, minsan, pag magpapakuha ng picture, yan. Kahit yung ayaw ang bata, makikibuhat ng baby. Hindi lang po sa Pilipinas yan, sa buong mundo. Magpapakitang gilas. Natural po, ganun eh. Now, ako po gusto kong makausap ang maraming tao, gusto kong maging kaibigan ng maraming tao, pero imposible, hindi ako Diyos eh. Kaya alam niyo ko, ang Diyos, ang ating Diyos, anytime, anywhere, andyan siya. Anytime, anywhere. Andyan, si ako ay si ako nga. Pangalawa po, si I am ay isang Diyos na siyang lumikha at tagapangalaga ng lahat ng nilalang. Siya po ang lumikha at tagapangalaga ng lahat ng nilalang. Pati si Faraon, pati ang buwan, ang araw, ang mga hayop na kanilang sinasamba at kung sino-sino pa. Siya yun eh. Tignan po ninyo kung paano nagpakilala ang Diyos kay Abraham, ay kay Moises. Sabi ni Moises, Lord, hindi ako magaling magsalita. Alam nyo, napakaganda. Magtataka kayong bakit after 40 years pa nagpakita ang Diyos kay Moises. Kasi alam nyo po, 40 years ago, mayabang pa si Moises. Feeling niya magaling siya. Kaya sabi niya, ay, tutulungan ko ang mga kababayan ko. O hindi nakapatay pa siya. Kumbaga, yung gustong pagawa sa kanya ng Diyos, ginawa niya sa sariling lakas at kapamaraanan. So for 40 years, medyo nautas itong matalino at magaling na magsalita na si Moises. For 40 years, siya po'y naging isang pastol. Ang prinsipe, naging pastol ng tupa ng kanyang biyenan. Kaya nung nag-meet sila ni Lord, ay wala na itong prinsipeng ito. Ito po'y ordinary na lang at mababang uri ng pagkatao. At alam niya yon. Kaya paulit-ulit niya sinabi, Lord, hindi ako magaling magsalita. Papupuntahin mo kay Paraon, ang galing mag-English nun. Grabe, lahat, alam niya. Egyptian language, isabihin na lang ko niya English. Tayong mga Filipino kasi sinasamba natin ng English minsan, right? Parang pag magaling mag-English, wow, social. Kaya kahit hindi magaling mag-English, nagtatrying hard. Bakit? Ma-accept lang. Kahit mga yung tumatawag ng pasahero sa jeep, sa San Juan, naku, nag-i-English yun. Dalawa na lang in English, 2 more. Talaga nag-i-English pa siya. Natatawa naman kami mga sasakay dahil na-entertain kami. Upong 350 ha? Sitting for 350 only, in English. Ganon yun, magtawag. Ewan ko kung sino nakakakilala sa inyo sa tagatawag ng mga pasahero na yan sa San Juan. So, sabi ni Moises, hindi ako magaling magsalita. Talo-talo ako eh. Eto ngayon ang sagot ni I am. Hindi mo ako kilala, Chong. Ako ang tagapaglikha.
Ako ang tagapangalaga. Kaya kong gawin kahit ano. Kaya kong ibigay ang kahit ano sa ikabubuti ng aking mga nilikha or even to withhold from them. Kung ano yung dapat i-withhold dahil sila hindi mga matutuwid. Pero anak kita, bayan ko kayo. Ito, basahin natin ha. Sa talatang Exodo 4, talatang 10. Sinabi ni Moises, Panginoon, hindi po ako magaling magsalita. Mula pa man noon, hirap na ako sa pagsasalita. Kita mo, nagsinungaling pa ito. Mula pa noon, sabi ng Biblia, magaling siya eh. Sabi ng Biblia, he was learned in the ways and the ways of Egypt at magaling magsalita. Sabi niya, no, hindi po, alam niyo, pag nagdadahilan ng ayaw, madalas magsinungaling yan. Pag nagdadahilan, paano mo nalaman? Kasi nung bata ko, ganyan ako sa mga magulang ko, sa mga teacher, nagdadahilan kasi ayaw. Kasi ang gusto, kahit na may kahinaan, kakulangan, gagawin eh. Ito nagdadahilan. Hindi po ako magaling noon pa man. Hirap po ako magsalita kahit na ngayon, nakikipag-usap kayo sa akin. Pautal-utal ako kapag nagsasalita. So nag-utal-utalan siguro ito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Si I am. Sino ba ang may kakayanang gawing bingi o pipi? Sino ba ang nagdidesisyon na makakita o mabulag siya? Hindi ba ako ang Panginoon? Hindi ba ako si Yahweh? Hindi ba ako si Yahweh na si I am? Ako ang tagapaglikha at tagapangalaga ng lahat. Kaya't lumakad ka dahil tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang mga sasabihin mo. Kaya alam niyo po, pag tinawag kayo ng Panginoon, huwag ho kayong magpasintabi or huwag kayong para magdahilan. Kasi kung ang Diyos ang tumawag, kahit na hindi ka magaling magsalita, tutulungan ka ng Diyos na makapagsalita o ano man ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Bakit? Siya yung lumikha sa atin, kaya dadagan yung kakulangan natin. Ito sinasabi niya, oh. Kaya nga sabi po sa may dulo ng Biblia sa Pahayag 4:11, karapat-dapat po kayo, Panginoon, na aming Diyos na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan dahil kayo ang lumikha sa lahat ng bagay at ginawa ninyo mga ito ayon sa inyong kagustuhan. Yan ang sabi ng mga libu-libong anghel at libu-libong mga tao sa Diyos. Si I am ang tagapaglikha o lumikha ng lahat at tagapangalaga, sustainer of all things. Sabi sa Colosas, siyang may hawak ng lahat ng bagay. Ang kanyang salita ang nagpapanatili sa lahat ng bagay, holding all things by the word of His power. Kung bakit ang gravity ay nandyan at kung paano ang ating mundo ay umiikot sa perfect orbit around the sun. It's Him. Siya yun. Si I am. Kaya nga po, nang sinabi ng Diyos, okay? Nang sinabi po ng Diyos na ako si I am, importante pong makita natin ito dahil sa laki ng problema ni Moises at sa laki ng problema ng mga Israelita. Para pumunta ka kay Faraon, para harapin mo ang mga hukbo ng Ehipto, kailangan makilala mo kung sino ako. Ako ay si ako nga, ang lumikha ng lahat ng nilikha at ako ang nangangalaga ng lahat. At kaya kong ibigay ang kailangan mo at kaya kong i-withhold yung favor ko sa iba kung kinakailangan. Okay? At ito ay para makilala ng buong mundo kung sino siya. Alam mo, nung binanggit na yung pangalang I am, ako si ako nga, hindi na lang ito pang Abraham, hindi na lang ito pang pamilya, hindi lang ito pang sports, pang munduhan na ito. At kailangan ko ang mga Ehipsyo, kailangan ko si Paraon para maging platform at kasangkapan, makilala kung sino ang tunay na Diyos. Yun po. Sa tindi ng kakaharapin ni Moises, sa tindi ng problemang susuungin niya at mission na ipinagkaloob sa kanya, kailangan na nilang makilala ang kabuuan ng Yahweh na pangalan ng Diyos. I am, ako nga, is a description of Yahweh. Kung sino siya. Ako ang lumikha at tagapangalaga
ng lahat ng nilalang. Being creator at tagapangalaga ng lahat ng bagay na nilalang, siya po ay isang sovereign na Diyos. Kaya niyang gawin kahit anong bagay. He is in control. Tingnan niyo po sa Exodo 4:21, hindi lamang yung pagsasalita ni Moises, kundi pati kay Faraon. May kaya akong gawin sa kanya. Imagine, ang galing po, tatawagin ka ng Lord, nilatag ng Lord, eto, para magawa mo mission mo, eto ako. Hindi lang kita pagsasalitain, pati yung kalaban mo, akong bahala. Isn't that amazing? Tingnan nyo sa Exodo 4:21, sinabi ng Panginoon kay Moises, pagdating mo sa Egypto, gawin mo sa harapan ni Faraon ang lahat ng himalang ipinagagawa ko sa iyo. Bibigyan kita ng kapangyarihang gawin iyon, pero patitigasin ko ang puso ng hari para hindi niya payagang umalis ang mga Israelita. Imagine, kahit si Faraon, kaya niyang, sige, patigasin ko muna nang talagang makita niya kung gaano ko kadakila at makapangyarihan. Kaya inabot po ng 10 plagues. Kasi nagmatigas si Faraon eh. Sino daw po ang may kapangyarihang gawin yon sa puso ng isang taong matigas na talagang ulo? Ayaw sumunod sa kalooban ng Panginoon. Anong purpose nun? Para makita nila at lahat ng mga tao sa buong mundo, sino ba ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moises, at ng mga Israelita. Ito ang gagawin ko. Ito ang kaya kong gawin dahil ako ay si ako nga. Tingnan nyo sa Exodo 9:13 hanggang 16. Ito ang purpose. May purpose kasi. Hindi lang ito para ma-bless tayo. Pag sinabi pong I am what I am, who I am, ibig sabihin, tayo magko-conform. Hindi yung mag-iisip tayo at mag-create ng Diyos na hindi naman siya yun eh. You know what I'm talking about? Minsan kasi ang kinikreate natin is not the real God or Jesus na hindi naman po kung sino siya yun eh. Para bang, ako nga kung anong gusto nyo. Hindi ho. Tayo mag-a-align at magko-conform sa Kanya. Hindi siya sa atin. Genie yun. May 3 wishes. Karamihan ng mga Kristiyano sa affluent countries, parang puro tingin na lang nila, ang Diyos ang tagapagpayaman sa kanila. Tagapagpasagana para ma-enjoy nila yung luxuries of life. I don't think so. That is not in the New Testament. Hindi po yun ang bagong tipanan sa Diyos, ugnayan sa Panginoon na payayamanin tayo lahat, gagawin tayong millionaire. The promise is, yes, God will provide for all of our needs. Pero hindi po pinapangako na nagbigay kang 100, bibigyan ka ng 100,000, kagaya ng pinapangako ng mga ibang mangangaral. Na it's actually feeding the greed of people. That is an image of God, not the real image of who God is. Si ako nga. Siya po ay magiging Diyos natin kung ito po ay ayon sa kanyang layunin at ayon sa kanyang kapamaraan at kung sino siya. Ang purpose po dito ay may covenant ang Diyos kay Abraham. At ang purpose po ng covenant o tipanang yun o kasunduan ay para maparangalan ang Diyos. Hindi tayo sumikat. Hindi tayo para lang managana, tumaba na. No, it's about His glory and purpose. Tignan po natin. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, bumangon ka ng maaga bukas at puntahan mo ang Faraon. At sabihin mo sa kanya, ito ang sinasabi ng Panginoon, si Yahweh ang Diyos ng mga Hebreo, paalisin mo mga mamamayan ko para makasamba sila sa akin. Anong purpose ng bayan ng Israel? Sambahin ng Diyos. Yun yung agreement between God and Abraham. Sambahin mo ako, sundin mo ako, paglingkuran mo ako, itong gagawin ko sa iyo. Pararamihin kita at bibigyan kita ng lupain. At magiging pagpapala ka sa maraming tao. Yun yung kasunduan. Sambahin mo ako, paglingkuran mo ako, itong gagawin ko sa iyo at sa pamamagitan mo. Dahil kung hindi, magpapadala ako ng matinding salot na magpaparusa sa iyo, sa mga opisyal at mga mamamayan na para malaman mo na wala akong katulad sa buong mundo. There is no one like me. I am who I am. The creator and sustainer of all things. The sovereign creator in control. I can do whatever I want to do. To give favor to those who are righteous and worshipers of mine, and to withhold favor. And in fact, judgment and punishment to the wicked.
Kahit noon pa, kaya na kitang patayin, pati na ang mga mamamayan mo sa pamamagitan ng karamdaman at wala na sana kayo ngayon. Imagine, this is what God is saying to Pharaoh. He's creating a delineation, a distinction. Nandito ako para kay Abraham. Nandito ako para sa mga anak ni Abraham. Alam mo ba, Faraon, ang pwede kong gawin sa iyo at sa iyong bayan? Wow! Pero, pinayagan kitang mabuhay dahil dito. Imagine even the very existence of Pharaoh, whether, you know what, alam natin siya po yung matigas ang ulot ni sumusunod sa kalooban ng Diyos at gusto pang alipinan ng bayan ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, pinayagan kitang mabuhay dahil dito para makita mo, ikaw mismo, ang kapangyarihan ko at para makilala ang pangalan ko sa buong mundo. Kaya alam nyo kapatid, let's do this in a very sobering, sacred, really respectful manner in relating with God. Huwag po nating ibaba ang Diyos sa level natin. Mataas po ang level ng Diyos. Kaya niya pong gawin kahit anong bagay. Kaya niya tayong pagpalain, pasaganain. Kaya niya tayong protektahan, ingatan. Pero hindi po ito para sa sariling kapakanan. May layunin ang Diyos sa buhay natin. At ang layunin na dapat nating ipamuhay ay yung pong magbibigay kaluwalhatian sa Diyos at kapurihan sa Diyos. Dahil yun po ang dahilan kung bakit siya ang Diyos at tayo yung kanyang mga nilikha. In fact, makikita po natin yung delineation, the distinction between Abraham's children and Pharaoh and his people. Sa pamamagitan po ng 10 plagues, makikita po natin yung mga plagues na yun na naapektuhan ang mga Ehipsyo, na protektahan ng mga Israelita. Sa pagtawid po sa pulang dagat, ang mga Israelita nakalakad po sa tuyong lalakaran para mag-cross. Ang mga sundalo po ni Paraon ay nalunod ng subukan nilang gawin. Pero isa pong napakagandang litrato po ay nang palusob na si Paraon at ang kanyang mga hukbo, ang bayan ng Israel ay nandun po sa harapan ng pulang dagat. Tapos may mga bundok sa paligid. Nangangatog sila. Kahit na may 10 plagues na nagawa ang Diyos sa pamamagitan ni Moises at isang tungkod na kahoy. Tignan niyo po ha, tungkod na kahoy versus sa golden scepter with mga precious jewels. Scepter po yung tungkod ng hari. Imagine gumamit ang Panginoon ng isang taong wala nang self-confidence. Tungkod lang ang hawak. Hindi naman ho kasi kailangan ng Diyos ng maraming bagay at magagaling na tao. Kailangan na ng Diyos ay mga willing na tao. Kaya nga, puro patungkod-tungkod lang niya si Moises eh. Right? Taas mo tungkod mo. Itutok mo yung tungkod mo. Iutos mo habang tinataas ang tungkod na magkaroon ng mga salot. Etong maganda, nung andyan na po yung bayan andyan na po yung hukbo ng Ehipto at si Faraon, nangatakot yung mga 2 milyong mga hindi pa rin naniniwala ng gano'n sa Panginoon. Talaga namang tantantining pa rin mga talagang natataranta at na nagpapanik sila. Alam niyo ang ginawa ng Panginoon, simula na sila po'y umalis ng Ehipto, meron pong tinatawag na pillar of fire by night and pillar of cloud by day. Poste or pillar, na sa gabi po, apoy. Sa umaga, ulap para i-cover sila. Ginaguide po sila sa harapan. Alam niyo pong ginawa ng Panginoon, nilagay niya po yun sa likuran ng mga Israelita at sa harapan ng hukbo ni Paraon. Tingnan niyo ang difference. Exodo 14:19. Pagkatapos lumipat sa hulihan ng anghel ng Diyos na nangunguna sa mamamayan ng Israel, ganun din ang makapal na ulap. Tumigil ito sa gitna ng mga Israelita at mga Ehipsyo. Sa buong gabi, nagbigay ng liwanag ang ulap sa mga Israelita at nagbigay naman ng kadiliman sa mga Ehipsyo. Para hindi makalapit ang mga Ehipsyo sa mga Israelita. Isn't that amazing? Makikita nyo yung difference. And you might be saying, bakit? Kasi tingnan nyo, in one of the Psalms of David, itong sinabi ni David, the difference of God's treatment between the righteous and the wicked.
Ito po'y matatagpuan sa awit 34. Basahin natin. Iniingatan ng Panginoon ang mga matuwid. Pinakikinggan niya ang kanilang mga karaingan o iniiyak. Ngunit kinakalaban ng Panginoon ang mga gumagawa ng masama. Sila'y kanyang nililipol hanggang sa hindi na sila maalala ng mga tao sa mundo. Tinutugon ng Panginoon ang panalangin ng mga matutuwid at iniligtas sila sa lahat ng mga suliranin. Marami ang paghihirap ng mga matutuwid, ngunit iniligtas sila ng Panginoon sa lahat ng ito. Ang masamang tao ay papatayin ng kanyang kasamaan at silang nagagalit sa taong matuwid ay parurusahan ng Diyos. I pray that this will actually put the fear and the respect of God in our hearts. Saan tayo pupunta? Sa side ng pabor ng Diyos o sa side ng galit ng Diyos sa kasalanan? Hindi tayo pwedeng magmalaki sa Diyos at sabihin natin na ito ang kapamaraanan ko, wala naman ako inargabyado, hindi naman ako nakalimutan, hindi ko naman siya nakalimutan, lagi naman ako nagsisimba, lagi ako nagpe-pray. Hindi po yan ang kapamaraanan ng Diyos ngayon eh. Ang kapamaraanan po ng Diyos ay tanggapin natin ang naging kamatayan at pagkabuhay muli ni Kristo para tayo maging matuwid. Dalawang klase po ang katwiran eh, yung tamang tindig at tayo sa harap ng Diyos at yung tamang pamumuhay. Lahat po yan si Jesus lang ang makapagpo-provide. Dahil yung kanyang kamatayan na magbibigay sa atin ng kapatawaran at katwiran para tayo makatayo sa banal na Diyos. At siya rin po ang makapagbibigay ng pagbabagong buhay para mamuhay tayo ng matuwid at tama sa harapan ng Diyos. Kaya hindi lang ito save, tapos maghihintay na lang ng heaven. Hindi, mabubuhay ka ng may pagsunod. Dati kang rebelde, dati kang pasaway eh. Sa tulong ni Kristo na ating dapat tanggapin bilang Panginoon tagapagligtas, doon tayo magkakaroon ng tunay na ugnayan sa Diyos. Huwag mong pilitin yung hindi pinagagawa sa atin ng Diyos. Piliting magpakabait, piliting magpakabanal, piliting maging religyoso. Huwag nating gawin yung hindi kapamaraan ng inilatag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kasi ang Diyos po ay Diyos ng kasunduan. Siyang naglalatag ng pagkakasundo. Hindi tayo. You got this? Kaya nga tanging si Kristo ang daan, buhay at katotohanan. So bring it to our time. We conform to Him, not Him conforming to us. Kaya para tayo magkaroon ng matuwid na estado sa Diyos, si Kristo ang kailangan maging Panginoon at tagapagligtas. Para tayo magbagong buhay at makapamuhay ng may pagsunod sa Diyos, si Kristo ang kapangyarihang kailangan natin sa araw-araw. Ang sabi ni Pablo, si Kristo ang katalinuhan at kapangyarihan ng Diyos. Siya si I am na ipinahayag sa katauhan ni Kristo. You got this? So, ang mangyayari po dito, paano natin matatanggap yung pabor ng Diyos? Kung na kay Kristo tayo, at sumusunod tayo kay Kristo, nabubuhay para sa Kanya. Paano tayo makakatanggap ng parusa at kaparusahan ng Diyos? Di mabuhay ka nang wala si Kristo. Andun ang delineation. Andun ang distinction. Kaya yung mga nagsasabi, nagsisimba naman ako, hindi ako nakakalimot sa taong nasa itaas. Sino ba yung nasa itaas? Ano yung gumagawa ng bubong? Yan ang mga salita ng Pinoy. Wala naman ako inargabyado. Wala akong pinatay, lamok lang. Ipis, daga. Yun lang mga pinatay ko. Sabi ng Biblia, lahat ng tao ay nagkasala at walang maaring makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So anong kailangan mo para maging malapit sa Diyos? Wala sa sarili. Kailangan natin si Kristo. That's it. Pati pagbabagong buhay mo, may pagsunod sa Diyos, siya ang kailangan mo hilingan ng tulong. Lord, hindi ko kaya maging mabait sa biyenan ko. Hindi ko kaya maging mabait sa kapitbahay ko, katrabaho ko, bakit biyenan na naman na nabanggit? Lord, hindi ko kaya maging mabait sa aking anak. Hindi ko kaya maging mabait sa aking asawa. Hindi ko kaya, Lord, sumunod sa pinagagawa mo, mag-share ng gospel, maging prayerful, maglingkod dito. Lord, wala na nga akong panahon sa buhay ko. Sasain na pa ako mamaya para maging volunteer. Si Jesus ang makakatulong sa iyo niyan. I-increase niya ang capacity mo, not just for yourself and your family, but for other people. Basta willing ka lang. It's not the ability, it's the availability. Kung available ka, kahit uutal-utal ka, itutuwid ng Diyos ang pananalita mo. Siya nga ang creator, sustainer eh. Tama po ba?
O palakpak naman sa Panginoon para magising kayo. Tignan nyo, itong mga pinangako ng Panginoon. Paano ako magkaroon ng ugnayan sa Kanya? Paano ko siya maging tatay? Paano ko siya maging kaibigan? Basahin natin sa 1:1-12. Basahin natin. Okay? Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya kanino? Kay Kristo ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ito, pagiging anak kay Kristo lahat ha. Tanggap, manampalataya sa pangalan. Tanggapin si Kristo, manampalataya sa Kanyang pangalan. Ano yung pangalan ng Kristo? Jesus. Anong ibig sabihin nun? God is my salvation. Siya magliligtas sa akin sa kasalanan at kapahamakang dulot ng kasalanan. Kaya nga sino man ang tumawag sa pangalan ni Jesus, maliligtas. Ito pa, paano maging kaibigan ng Diyos? Roma 5:10-11. Dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon tinanggap na niya tayo ng mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Sino? Si Jesus. At ngayon meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. Tiyak na ililigtas na tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Tingnan nyo ha, dati tayong kaaway, dati tayong parurusahan, kagaya ng sinabi ni David sa awit 34, pero pwede pala tayong lumipat on the favorable side. You got it? Pwede pala. Kanino? Sa pamamagitan ni Kristo na namatay at nabuhay para sa atin. Gagawin tayong anak ng Diyos at kaibigan ng Diyos. Wow! Natutukso akong mag-Eddie. Wag na lang. Wow! Wow na lang. Amen? Ano, kumbinsido na kayo? Ayaw nyo pa ata eh. And last but not the least, I'll wrap it up. Medyo mahaba ito pero kailangan i-home run natin to eh. Ang Diyos, si I Am, is the God of all gods. Ang pinakamataas na Diyos sa lahat ng mga Diyos. Now, siya lang naman ang tunay na Diyos. Wala namang ibang Diyos. Kaya lang tayo, may dinodiyos eh. Feeling natin, sila yung magsasatisfy, magfulfill, magbibigay ng layunin sa atin eh. Dito po, ipinakilala ng Diyos, wala na kayong dapat ibang sambahin. Ako na lang. Akong bahala sa inyo. Akong kakatagpo sa inyo. Alam niyo po ba, hindi lang ito pang Israel? Kasi makikita natin na ang Diyos pala, hindi lang siya exclusive sa mga Israelita. Gusto rin niya ang buong mundo, yung pagkakaluwalhati sa Kanya, para mga ibang lahi rin naman ay mapasamba sa Diyos. Kaya nga, di ba si Propetang Jonah, pinadala niya sa mga Ninevites, mga Assyrians yun. Gusto ng Diyos na sila din magsisi. Imbis na maparusahan sila eh. Tignan nyo ang purpose ng pagpunta ng Diyos, ni Moises. At ipahayag kung sino siya. Sa Exodo 12:12. Sa gabing iyon, dadaan ako sa Ehipto at papatayin ko ang lahat ng panganay. Ito yung panghuling salot. Na lalaki ng mga Ehipsyo, pati na ang panganay ng kanilang mga hayop. Parurusahan ko ang lahat ng Diyos ng Ehipto. Ako si Yahweh. Ano ang purpose? Parurusahan ko si Faraon na dinodiyos nyo. Parurusahan ko lahat ng Diyos. Wala kayong dapat ibang samahin. Ako lang. Bakit pa kayo sumasamba sa mga Diyos-Diyos ang rebulto? Rebultong ginto, rebultong kahoy, rebultong pilak. Ngayon, moving forward sa panahon natin, bakit nyo sinasamba ang sarili nyo? Bakit nyo sinasamba ang artista? Bakit nyo sinasamba ang pera? Bakit nyo sinasamba ang kamag-anak nyo? Bakit nyo sinasamba ang kayamanan? Bakit nyo sinasamba ang recognition and pride? Bakit nyo pinagsasasamba yung mga bagay na yun na hindi makakapag-fulfill ng buhay nyo? Na hindi makakatulong sa inyo? Bakit sila ang pinag-aalayan nyo ng panahon, oras at ng talento at ng pagkatao ninyo? Maintindihan nyo sa katapusan ng buhay, sa katapusan ng kagalingan at kalakasan mo na walang ibang Diyos na maaring tumulong sa iyo, magbigay sa iyo ng layunin at purpose at bigyan ka ng lahat ng mga bagay na kailangan mo para maganap mo ang layunin ng Diyos. Siya lang. Alam mo na, napanood ko po yung kwento ng isang dating artista si Lito Gruet. Naging addict for 16 years. Isa pong modelo, kilala ni Brother Ronnie. Sino pong kilala si Lito Gruet? Taas ang kamay. Wala na, nagtataas ng kamay.
Matatanda na kayo niyan. Model at saka artista yan ng 70s at 80s. Naging addict, patulog-tulog sa kalsada. Sinamba niya ang adiksyon, sinamba niya ang droga, sinamba niya ang sarili, sinamba niya yung layaw. Naubos siya, pati ipin niya naubos. Buong katawan niya naubos. At sa pagkakaubos, dahil sinamba niya ang iba, pinamuhay niya ang buhay na nais niya, hindi ang kalooban ng Diyos. Ano po nangyari? Nandun na siya sa talagang dapang-dapang kalagayan. At dito po niya nakilala ang Panginoon. At ngayon po, hindi na lamang siya niligtas ng Panginoon sa kapahamakang dulot ng kasalanan. Naglilingkod pa siya. Siya ang direktor ng isang rehab program sa Pilipinas. Para tulungan ang mga adik na adik sa droga. Nakita po ninyo kung ang Diyos ang hindi natin Diyos at sinasamba, sisirain ang buhay natin. Sisirain. Pero kung ang Diyos ang ating tunay na sasambahin at paglilingkuran, makikita natin ang difference. God will fulfill us because God will fulfill the purpose that He has for us. And God will be favorable to us kasi hindi natin pinamumuhay yung ayaw niya, kundi yung gusto niya. Ang sinusuportahan ng Diyos, yung buhay na namumuhay ng ayon sa gusto niya. Hindi yung ayon lang sa gusto natin. Amen po ba? Anong purpose? I will wrap this up. Ito na, tatapusin ko na. Sinimulan ko FPJ to. Bakit ko ilalabas ang bayang Israel? Bakit ko kayo tutulungan labang kay Paraon at mga Israelita? May kasunduan ako sa lolo nyo Anong kasunduan? Pararamihin ko kayo. Ilalagay ko kayo sa isang lupain at gagawin ko kayong bayan ko na magpapala sa maraming mga bansa at pamilya. Sa pamamagitan ni Kristo, nakasaktuparan yun. Si Kristo po ay isang Hudyo, isang Israelita sa laman. Kaya tayo napagpala ngayon dahil doon. May purpose yun Gusto kasi ng Lord pagpalain ang buhay ng maraming tao. Kasama tayo. Yung kasunduan niya kay Abraham, kaya inilabas niya, ang sabi ng Biblia, with an outstretched arm. Mighty hand of I am. The Lord whose name is Yahweh. The God whose name is Yahweh. The creator and sustainer of all things. The sovereign creator in control of everything. Who blesses the righteous and punishes the wicked. The God of all gods. Dahil siya lang ang pwedeng makafulfill ng puso at buhay natin. Dahil tayo nilikha para sa Kanya. At para sa Kanyang layunin. Kaya to conclude this, tinawag tayo ng Lord para mabuhay para sa Kanya. Hindi lang maligtas sa kasalanan at sa impyerno. Tinawag na tayo para mabuhay na may pagsunod, mabuhay na may paglilingkod. Ang tanong, kung sinasamba natin ang Diyos, dapat naglilingkod din tayo sa Kanya. Nabubuhay din tayo para sa Kanya. Hindi naghihintay na lang tayong mamatay o dumating si Kristo. Hindi. Kaya alam niyo, pag sinasabi kong maglingkod tayo, kasi gusto ko po kayong mabuhay na may pagsunod sa Kanya. Maglingkod tayo. Mamuhay tayo para sa Kanya. Manalangin tayo para sa mga hindi paligtas. Tulungan natin sila makakilala sa Panginoon. Maaaring invite sa church o share ng gospel, bigyan ng gospel tract. Dalhin natin sila sa church. O tayo, maging part tayo ng life group para tayo maging katulong sa pagtutulong sa paglalapit ng tao sa Panginoon. Gawin natin yun kasi yun ang tawag sa atin ng Diyos, the Great Commission. Go and make disciples of all nations. Talaga bang gusto nyo, you are on the favorable side of God? Taas ang kamay. Dapat seryosohin natin yun. Dapat seryosohin natin si Lord. Kasi seryoso siya Gusto tayong pagpalain. Kung ayaw mo sumunod, paano ka mapagpapala? Paano kanya mapuprovide ng lahat ng iyong pangangailangan? Paano niya mapufulfill ang buhay mo kung hindi mo naman gustong mabuhay ayon sa kalooban niya? Kasi our fulfillment is based on the purpose why we were created. Yun ang fulfillment. Hindi yung gusto mo. Dahil ako nga, kayo mag-conform sa akin. Kayo sumunod sa akin. Kayo magpasakop sa akin. Hindi ko kayo pipilitin. Kung ayaw nyo, nasa sa inyo. Pero nawa matuto tayo sa mga kwentong ito. Kasi may distinguishing delineation or difference
ng isang taong nabubuhay sa Diyos at taong hindi. Amen po ba? Sino dito gusto niya nang magtunay na sumamba sa Diyos at maglingkod sa Diyos? Taas ang kamay. Seryosohin niyo na ang Panginoon Diyos. Ang pangalan ay Yahweh. Ang pangalan ay si I Am. Kaya alam niyo yung I Am, lahat yan nakakonekta. I am El Shaddai, Almighty God. I am the Most High God, kataas-taasan Diyos. Ako ang tagapagpagaling. I am, I am, I am, I am, I am. Lahat po yan konektado dun eh. Lahat ng pangalan ng Diyos nakakonekta sa I Am. Nakakonekta sa Panginoon, Lord, Yahweh. Kung sino siya, yun siya. At kung sino siya, kakatagpuin ka niya. Kung gusto mo siya. Kung mahal mo siya. Kung lalapitan mo siya. Sige po, sinong gustong seryosohin na ang Diyos? Taas ang kamay at tumayo. Tayo na lang, wag nang taas kamay tayo. Exercise yan. Yan. I hope pagkatapos ito, mag-sign up kayo po sa labas. Kailangan natin ng mga hall monitors for Sunday school, parking attendant, crew. Marami pong mga ministries na nangangailangan ng workers. I hope ito na yung pagkakataon ng pagseryoso nyo sa Diyos ay paglilingkod na rin sa kapwa. Let me pray. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na nagpakilala ka sa amin kung sino ka. Ikaw ay kung sino ka. Panginoon, Yahweh, tagapaglikha, tagapangalaga ng lahat. Ikaw ang Diyos sa lahat ng mga Diyos. Tanging Diyos, tunay na Diyos, na maaring makapuno ng lahat ng aming mga pangangailangan at makaganap ng buhay na ipinagkalob niyo sa amin. I pray na ang bawat isa ay seryosohin ka. Pagsukuan ka, sambahin ka, at paglingkuran ka. Tulungan mo kami, Panginoong Hesus, na mamuhay ng matuwid at tama sa iyong harapan para luwalhatiin ka namin at mapaglingkuran. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.